Nakaupo kayo sa ating ginagalang maganda, masipag Vice Mayor Chi Atienza, ang ating mga minamahal na kapwa halal ng bayan, Congressman Ernix Dionisio, parang taga mo sa Hughes Milone, Congressman Joel Juan, Congressman Giselle Maceda, Congressman Erwin Cheng, Majority Floor Leader Mon Yopangco, at mga kusihan ng Maynila. Ano ba kayo tumayo? Bakit natin? Except Ian. Ayaw ba? Alam mo ba yung tinantin mo? Maraming salamat. At siyempre, ang ating ginagalang din na matagal naglingkod sa atin sa Maynila, ang ating minamahal Congresswoman Sandy Ocampo. At matagal din naglingkod sa atin sa lungsod ng Maynila, Congressman Amado Pagachin. At mga dating panghalan, department heads, stakeholders, the business sector, organization, NGOs, POs, the youth of Manila, the future of the city. To our fellow elected officials in the barangayan, sa lahat ng 896 barangays sa lungsod ng Maynila. Sa aking partner, hindi sa City Hall, sa bahay. Asim pa. Dining, my wife, at pangalawang babae ko sa buhay, dalawang kong babae, ang ating minamahal na Frances, she's been helping around without a fee. Iway, mawawala. But anyway, welcome, and let me don't want to take much of your time. I know that all of you mga gawain din kayo, but the department heads of the City of Manila. Magandang umaga. Sandaang araw na po nang simula na tayo'y manungkulan. Dahil sa sigaw ng taong bayan, bumalik ka na. Pero parang pag kinukwenta-kwenta ko, parang taon na yung sandaang araw na yun. Masakit sa katawan. But be that as it may, sabi nga sa isang kasabihan sa Ingles, it is not the years in your life that count. It is the life in your years. Sa pamamahala naman, what matters are not the days in your term, but what you have done to make each day matter to the people you serve. With the ground running, and that is literal, as I have committed to you last inaugural session. Ang unang aksyon ay sa inaugurasyon.
Gawa, bago salita. 100 days ago, we were left not only with the mountains of death, but also with the mountains of garbage. 100 days ago, I was expecting to inherit a clean city, but what I got instead was a dirty one. Trash-littered city streets, which were full of uncollected garbage. The stain of bad governance also left its mark on city finances, which weighed down by billions of unpaid commercial obligation. Kaya mas minabuti ko munang Escobarin ang Maynila, alisin ang mga libag, kinuskos ang katugyutan ng ating lungsod na kinaharap. Hindi po yan one-day gimmick, pero full year program. Wash, rinse, repeat. Wash, rinse, until it becomes a habit. Eh bakit ba tayo porsigido dyan? Kasi sa paglilinis ay hindi lang daily activity of the city government but a daily lesson to teach the people by example na maging zero tolerant tayo sa dumi at walang kaayusan. Sa loob ng 2 linggo, bago po natin naibalik agad ang normal na garbage collection sa city. Bagay na aking ipinagpapasalamat sa kapwa ko kawani ng pamalang lungsod. Palakpakan natin ang mga taga-DPS. We owe it to them. Araw-araw, gabi-gabi. Talagang yung mga bulo-bundoking basura ay talagang isinantabi nila lahat. Inapon lahat. Dahil ang gusto ko, gumising kayo sa bagong administrasyon na parang walang nangyaring dumi ng nakaraan. Sa engineering, sa MDRRMO, thank you very much sa kanila. Ano ang mensaheng hatid nito sa Manileño at sa buong mundo? May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Hindi na siya MIA or what you call missing in action. As we proclaim to the world that Manila is now open for business, we also warn bad actors that is now close to crime. Hindi tayo ulad kung walang pakundangan ng paglabag ng mga batas, lalo na sa ginagawang tanghaling tapat sa gitna ng karamihan. Kaya yung mga akyat truck ng arte, manatag kayo. Araw-araw, pinapakain po natin sila. Binigyan pa natin ng gwardya. Lahat ngayon ng mga nakalawit natin sa arte, nasa poyo na po. We will not stop until they stop. They may succeed from time to time, but the law will catch up. And we will put things in right order. The danger of petty crimes becoming common at naging image ng gobyerno that is so inefficient and cannot even resolve street crimes caught on camera. There are no big crimes or small crimes.
there is only crime. Kung hindi masumpo, ano na lang ay kakantsaw sa atin ng mga gustong mamuhuna sa ating Luzon. O mga Dolonges, hindi natin masumpo, paano na kaya ang mga tunay na tulisan? Maliban sa kalinisan, kaya siya ng pagsumpo ng krimen ay ating tinutukan. Kaya naman, tumaas ng 9.2% ang crime solution efficiency ng Manila Police District. Ang ibig pong sabihin, as I have promised, mga Dolonges at Tulisan sa Maynila, yes, I may not prevent you harming others. But if we fail in preventing you, I guarantee you, sa masulok kayo ng Pilipinas, tatalupang ko ang buong Pilipinas, mapapanagot ko kayo sa mata ng batas dito sa lungsod ng Maynila. This is the rationale why we began our term with ground war of hitting the ground running after crooks and hitting the streets, cleaning it, lighting it, and clearing it of obstruction. Alisunod na rin sa mga ipinangako ko, matapos natin inilapat ang ating kamay sa Biblia, that I will build a smart government. And by smart government, a strict smart government. Na ang pagbabago hindi kailangan na sa PowerPoint lang, pero kita sa ebidensya ng kalsada. Streets rid of garbage, streets free of crime, streets lighted at night, streets where commerce and traffic can do and coexist. Bakit ito ang focus natin? Simple lamang po. To show proof of concept that Manila is now under new management. One that makes sure that laws are implemented, rules are followed, basic courtesy is extended, problems are solved, and complaints are acted upon. On this, I walk the talk, we walk the talk on the city streets. Ang tore ng City Hall ay hindi ivory tower ng alkalde niyo. Ang alkalde ay nasa lansangan, hindi nakaposas sa kanyang bubuan. Mahigit 500 ang ating outside engagement mula Hunyo at 30 ng mananghali hanggang Oktubre 7 ng taon ito. Hindi kasama ang mga impromptu o madaliang inspeksyon sa kalye, sa estero at pagkita. Mayorship is also an outdoor sport. I cannot push for more change if I am a desk-bound pencil pusher or always behind the laptop screen. To inspire the people, we must lead by example, not simply to extort or encourage from the rear, but be there out on the front. A viable leadership is the one that is visible. Tulad ng naganap, makailan lamang noong September 21. Nasaksiyan natin na maaaring maligaw ang kabataan ng ating lungsod, ng ating bayan sa pagmamanipula ng mga political interest ng ilan lamang. With that, those kids, and I pity the parents, with all honesty, I, for one, as a parent, hindi kaya na makapamerwisyo ng makapamerwisyo ng kapaligiran, makapamerwisyo at makapanakit ng kapwa.
Nakalulungkot isipin, isang pamilya ng bata ang nangungulila ngayon sa kanyang 15 anyos na anak. At the same manner, isang matanda naman, natakot niya na mapangalagaan lamang ang kanyang hanap buhay. Nagawa niyang ilagay ang mata sa kanyang kamay na ngayon ay pamilya ay lumuluha din sa kalungkutan dala ng pagkakakulong ng kanyang. Nakakalungkot. There is too many noise. Hindi pa ba tayo nabibigay? That's why we in the city of Manila, we let them invest. We let them do their job. And we, as elected officials, must do our job and obligations to the people of Manila. Kaya lahat ng dinistorbo, lahat ng ginulo, when Andres and I, Kenneth and I, that night, with Dennis, Biahe, and some others, told them, bakit naman tayo pinanito sa Maynila? Hindi naman natin pinagdadamot sa kanino man na maipahayag nila ang kanilang damdamin o pagkadismaya. Bakit kailangan pang idamay ang stoplight? Kung mapapansin mo sa mga batang yaon, yung iba doon, mas may pakinabang pang stoplight kaysa sa kanila. Eh, sabi ko, the people of Manila doesn't deserve this. We don't deserve it. You paid for it. And I told them, that same night, walang matutulog. Andres, maghanap ka ng mahinya mong pintura. Kenneth, lahat ng truck na available. Gusto ko gumising bukas ng umaga ang mga taga-lungsod ng Maynila. Bago sila natulog, natulungkot sila sa katayuang pisikal ng ating lungsod sa ginawa ng mga dumako dito sa Maynila. Gusto kong gumising sila para lang silang binangungot at nagising na parang walang nangyari. Yes, we did it. Salamat sa kanila. Alas 10 ng gabi, naglinis. Natapos ng alas 12. Alas 2 ng madaling araw, dumating naman ang engineering. Nagpintura, natapos ng alas 7 ng umaga. Kung inyong susumahin, para lang kaming hindi natulog ng gabi. Ngunit hindi nabanggit, maaaring hindi napansin. The day before that, hindi pa kami natutulog sa paghahanda ng MXD, ng MDRRMO, ng Red Cross na partner namin, kung saan nag-alay kami sa mga dadako sa Maynila ng doktor, ng nurses, ng EMS, pati ihiyan nila tubig upang maiparamdam sa kanila na welcome sila sa Maynila. For 48 hours, your city government did not sleep. But then again, those are water under the bridge. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga empleyado ng lungsod ng Maynila. Nakaraos tayo. Ngunit hindi lang pag-aari ng bayan ang nasira. Hindi lang mga pulis ang nagalusan, nasaktan. Ang mga damdamin ng mga magulang sa pag-aalala nila kung anong sasapitin ng kanilang mga anak na naligaw ng labis. Kaya, anyway, way forward,
I hope marinig to ng mga kabilang parte ng politika. Iba't ibang kulay ng politika. Welcome po kayo sa Maynila. Hindi namin ipinagdadamot ang aming minamahal na lungsod at pamayanan. Punta kayo dito, you can practice freedom of speech, but you don't have freedom to destroy. And I hope next time around, let's discipline ourselves. Kung gusto nyo ng pagbabago, kayo mismo bilang tao, tayo mismo magbago, magdisiplina at pusang disiplina. Walang karapatan ng sino man, kahit sa batas at sa mata ng Diyos, na binigyan ng karapatang mamerwisyo, manakit ng pisikal ng kapwa niya. Wala po yun. Technically and morally. But again, you're always welcome in the city of Manila. But those people, I'm just awaiting for your warrant of arrest. Because there are some individuals who are still at large. The moment na lumabas yung warrant of arrest, subuko ka na. Dahil tatanumpan ko ang buong Pilipinas, papapanagutin kita sa mga taga-lungsod ng Maynila sa batas ng ating bansa. Not today, not in our city. In Manila, we mean what we say, and we say what we mean. Here, those are the commitment. Those who committed crimes are pursued by police, not by press release. Sa lahat ng mga ito, pinapakita natin our consistency to our commitment. Kaya, ang gusto ko, gobyernong laging mabilis kumilos. Confidence ang kailangan ng pamahalaan. Confidence sa puso't isipan ng mamamayan. Kapag ang mamamayan may tiwala sa pamahalaan, mas mabilis na abante ang ating komunidad at syudad. Confidence shown not in terms of likes and shares and views that appears on our social media platforms, but confidence computed in terms of more funds in our coffers, new investment in our city. While before, Manileños voted with their feet by leaving the city. Now the vote of confidence takes the form of more business permits, fire, and higher revenue pay. Ngayon, sa ating layuning ibalik ang tiwala ng mga Manileño sa kanilang pamamahala o pamahalaan, muli natin binuksan ang EPOS o ang Electronic Business One-Stop Shop. Sa malinaw at maayos na proseso, layunin natin sa EPOS na muling maibalik ang tiwala ng mga namumuhunan sa lungsod ng Maynila. Bukod pawis na buwis ay ginamit ng tama, binigyan ng pagpapalaga ng kanilang pamahalang lungsod. At sa pamamagitan ng EPOS, sinuklian tayo ng taong bayan. Lumobo ang ating koleksyon sa business taxes at iba pang licenses at permit ng 552 million pesos. Sinalubong ang ating tax amnesty. Rinig nyo, wala na tayong pera, nag-amnestiya pa tayo. Narinig ang panalangin ng taong bayan. Forgive us our debt and deliver us from red tape.
141 million pesos mula sa mga delinquent tax payments ang ating naging ganansya. Habang marami nag-iingay sa flood control issue, ang unang narinig, at alam naman natin, unang nasimulan ang paglalaan dito sa lungsod ng Maynila. Tayo naman ay tumutok ng kung ano ang obligasyon ng mga kontraktor sa inyo, sa atin, bilang mamamayan ng lungsod ng Maynila. Sabi nga ng ilan, sinisingil nga natin ng buwis. Yung nagtitinda sa kalsada, etneb sa umaga, etneb sa hapon. Pero ito yung mga bilyong-bilyong kontrata, hindi ko malaman, kayo na humusga. Paano nakalusot ng 2022, 2023, 2024, 2025? Itong mga bagay na ito sa pamahalaan ng lungsod. Dalawang bagay lang yan. Walang gobyerno o walang malasakit sa tao. But not in Manila. Dahil dito, nakalikom tayo ng 131 million pesos sa contractor's tax mula sa 315 flood control projects simula ng 2022 to 2025 and still counting. Paul, maraming paksawa. Umalsa rin ang ating general fund collection, halos 2.2 billion pesos, kasama na ang NTA o National Tax Allotment. Pinalitan natin ng red tape, ng red carpet. We slashed the numbers of documents required, sped up the process, shorten the timeline or timetable. Noon, umaabot sa isang hanggang 2 buwan bago maaprubahan, mind you, bago maaprubahan ang renovation or fit-out project. Just imagine, ngayon, ito ay maaaring aprobahan sa loob lamang ng 1 linggo o 3 araw sa lungsod ng Maynila. Para sa mga construction project, residential, commercial, institutional, industrial, mula sa dating 2 hanggang 5 buwang proseso, ngayon ay 3 hanggang 5 araw na lamang ang kinakailangan nila. In fact, last night, before this CDC, I was informed, the one who applied with us last week paid 3 million pesos for stoning fee today. Okay. So just imagine what we can do more if we are more efficient and we practice the ease of doing business in the city of Manila. At ito'y hindi laway-laway lang. About 3 weeks ago, more or less a month ago, your NCBA in its board, chaired by yours truly, mula sa 22 dokumentong kakailanganin ng karaniwang hinihingi sa zoning application. Ngayon ay 7 na lamang. At kung hindi ka naman pumasa at kailangan mong umapila, from 15 items, ngayon 5 na lamang ang kakailanganin. Dahil sa pagbabagong ito, nakalikom tayo ng 23.6 million pesos sa 350 clients na nag-apply ng zoning at locational clearances ng kanilang mga negosyo sa lungsod ng Maynila. Andiyan dyan mga restaurant, convenience store, bangko, ospital, sinihan at iba pang residential at commercial project. Dumami rin ang building permit. Noong araw,
pupunta ka sa zoning, pupunta ka sa building permit, dapat tapos na sa normal. Ngunit, anong ginawa? Pupunta ka sa zoning, doon sa maliit na butas, at nagsisilipan kayo, pwede mo nagpabayad ka ng buwis. Ang inalay lang sa iyo, ganitong kaliit na butas. At nakakandadong opisina. Literally, nakakandado ang opisina. Dapat tapos ka na, babalik ka pa raw sa zoning. Baka kasi may nakalimutan ka pa. But mind you, to our stakeholders, gone are the days. No more lonely nights. Wala na po sila. Salamat sa mga taga-lungsod ng Maynila. Mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong ito, 2,069 permits ang na-issue ng Office of the Building Official. Patunay na bumalik na muli ang tiwala at sigla ng infrastruktura sa pribadong sektor sa lungsod ng Maynila. Umabot sa 702 million pesos ang halaga ng proyekto ng kabuuang lawak na 67,526 square meters na na-issuehan ng nasabing permit. Muling nag-invest, naniniwala sa ating lungsod ang ating mamamayan at negosyante. Kung may mga bagong bahay at gusali, may dagdag ding hanap buhay. Kung noong ay 18.9 million pesos lamang ang nalikom ng business permit mula July to September 2024. Ngayon, tumaas ng mahigit kumulang 300% ang nalikom amounting to 58.9 million pesos sa business tax. Parehong buwan, parehong dami ng buwan. Parehong opisina, ang pinagkaiba, taon at pamunuan. Thanks to our people in business permit. As like what the Secretary of the CDC said a while ago, Director Mark, housing, education, healthcare, these businesses produces 12,752 jobs generated for the city of Manila and for our people. 7.1 billion pesos ang total investment na pumasok sa ating lungsod sa loob lamang ng nasabing panahon. Pati ang hawker's fee, saan ka nakakita? Nagbawas na ako, naglinis na ako, nag-clearing na ako. Pero ano ang naging epekto? Mula sa 7 million and 9 pesos, 90,000 pesos, noong July 1 to September of 2024, umakyat sa 10 million pesos in the same period but different year and leadership. Paano nangyari yun? Nagbawas na. Tumaas pa ang kita. Kasi po, unti-unti nang nawawala muli si Eddie at Patty. Sa Manila Traffic Parking Bureau, noong Hulyo hanggang Setyembre 2024,